Para po sa magta-travel abroad, galing Pilipinas o kung kayo man ay galing abroad, pabalik na ng Pinas, requirement po ng ating immigration na mag-fill up tayo o mag-file tayo ng new travel declaration. Ito ay dapat mo ma-fill up at least 72 hours bago ka lumabas ng Pilipinas at bago ka dumating sa Pinas. At kung paano po ito mag-fill up ay panoorin lang po ang aking video tutorial. Una po, kailangan nyo pong mag-search o mag-download ng Ego PH gamit ang inyong Play Store or Apple Store. And then, i-search nyo lang po ang Ego PH. And then, i-download po at mag-register. Sa case ko po kasi, ako po ay nakapag-register na, kaya sa akin i-open ko na lang ang aking Ego. Pagka-open po ng apps, i-choose nyo lang po ang Travel. And choose New Travel Declaration. Kung kayo po mismo ang gagamit ng e-travel, ay piliin mo ang For Me. Kung para naman sa ibang member of the family na magta-travel, i-choose po ang For Other Family Member. At i-choose din po kung by air ba or by sea ang inyong travel. Kung palabas pa lang po ng bansa, i-choose po ang Departure. And then, i-click ang Continue. Dito naman po sa purpose of travel, meron po dyan drop down. Piliin nyo lang po kung ano po yung aakma doon sa inyong purpose of travel. And then dito naman po sa traveler type, meron po dalawang option dyan. Kung kayo po ay crew ng airplane o kung kayo naman ay passenger, i-choose nyo po ang aircraft passenger. Sa pangalan naman po ng airlines, kung ano po yung sasakyan yung airlines, yun po ang pipiliin nyo. Kung Cebu Pacific ba yan, AirAsia, Philippine Airlines, i-choose nyo rin po kasi po iyan po ay may drop down options. Dito naman po sa flight number, makikita nyo po yan sa na-book nyo na plane ticket. Ayun po ang ipasok nyo dito sa flight number. Dito naman po sa airport of origin, kung saan po kayong airport manggagaling. Kunwari na Terminal 3, yun po ang i-choose nyo. At dito naman sa date of departure, kung kailan po kayo lalabas ng Pinas. Dito naman po sa with transit o connecting flight, kung kayo po ay bago makarating sa inyong talagang main destination, meron pa po kayong ibang dadaanan o yung tinatawag nga po connecting flight, i-check nyo po yan at kailangan nyo ipasok ang details. Kung wala naman po ay mag-proceed po tayo sa pag-fill up nitong destination or dito sa country of destination. Dito po sa may country of destination, meron po yan drop down. Piliin nyo lang po dyan kung saan kayong bansa papunta. Dito naman po sa airport of destination, i-choose nyo lang po kung saan po kayo lalapag na airport sa inyong pupuntahan o sa inyong destination. Dito naman sa date of arrival, obviously, makikita nyo po yan sa inyong plane ticket o sa itinerary nyo kung kailan po kayo dadating doon sa inyong country na pupuntahan o yung inyong destination. Dito naman sa date of return, makikita nyo rin po yan sa ticket nyo, sa itinerary nyo kung kailan po kayo dadating o babalik po dito sa Pinas. Dito po sa destination address, kung kayo po ay magbabakasyon doon sa inyong pupuntahang country, pwede nyo pong ilagay dyan yung inyong accommodation, yung booking nyo po sa hotel. Pwede nyo ilagay yung name ng hotel at the same time yung kanyang complete address. Kung kayo naman ay may mga relatives o kamag-anak na pupuntahan doon at doon kayo titira, pwede din ang inyong ilagay na destination address ay yung address niya mismo. And then after that, i-click po ang next. Dito po sa currency declaration, kung meron po kayong dalang cash, cheque man yan, draft or bank, i-click nyo po ang yes. Dito po sa number 1 na tinatanong ay kung meron daw po tayong Philippine currency na lalagpas po sa 50,000 pesos, ang i-check nyo po ay yes. Pero kung less than po o mas mababa po sa 50,000 pesos, ang i-choose nyo po ay no. Dito naman po sa number 2 na question, ang tinatanong po dito ay foreign currency, hindi po pera ng Pinas. Kung meron daw ba tayong dala na pera na halagang US dollar po ito, 10,000 US dollar or higit pa.
Pwede din po ito kasing hindi lang US dollar na currency, pwede pong other foreign currency. Pero ang tinatanong kung ang value ba nito ay lalagpas ba sa 10,000 USD, well, or at least equivalent ng 10,000 USD. Pagka ganun po, i-click po ang yes. Pag hindi naman po, i-click ang no. And then dito po, kailangan po natin pumirma. Diyan lang po sa screen ng cellphone nyo. Pwede na po yan gamitin sa pagpirma dito. So, hindi nyo na kailangan mag-attach pa ng pirma. Then, click next. Dito naman po, kung meron po kayong kasamang family member na kasama nyo pong magta-travel, pwede nyo pong i-choose ang add family para sila naman po ang inyong i-register. Sa case ko po, dahil wala naman po akong kasamang family member, so yan po ay i-skip ko na lang. And then, ang next po dyan, mag-view nyo po itong new travel declaration summary. Dito nyo po makikita ang lahat ng info na na-fill up nyo. Basahin yung maigi, i-scroll up nyo yan. Basahin, tingnan maigi kung tama yung mga info na i-fill up nyo. Kung mali po, pwede nyo pong i-cancel yan at ulitin para po maitama po ang lahat ng details. Kung wala pong problema doon sa mga na-fill up nyong info, ay pwede nyo na pong i-click ang submit. May magpa-pop up po na congratulations kung tama po at successfully nakapag-submit na po kayo ng inyong travel declaration. And then, skip nyo lang o i-close nyo lang po yung lalabas dyan na mabuhay. And then, ang QR code po na makikita nyo po ay kailangan nyo po yan i-download or i-screenshot at yan po ay kakailanganin nyo sa immigration po sa airport papunta at pabalik ng Pilipinas. Thank you so much for watching at kung bago ka lang dito ay don't forget mag-follow or mag-subscribe para updated ka sa upcoming videos ko. Thank you so In the much! silence of the morning